Sa harap ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, naitala ng Pilipinas ang malaking pagbagal ng inflation nitong 2025 kumpara noong taong 2024. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ang naitalang inflation nitong Disyembre kumpara sa inflation noong December 2024. Ang mga yan alamin sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Malaking bagay para kay Nanay Berna na namamahala ng karinderya ang presyo ng bigas. Importante ang pagbabalanse ng presyo ng itinitindang kanin para magkasya ang kanilang puhunan. Ina-adjust namin kung bumababa, hindi kami pwedeng bababa din kasi bigla din tataas. Kaya ina-adjust namin yung presyo ng bigas na binibili namin, tapos ina-adjust din namin yung takal ng kanin. Dagdag pa ni Nanay Berna, mabili pa rin ang gulay kaysa sa ibang ulam at sa takal na lang nila hinahabol para hindi malugi. Sabi ng Philippine Statistics Authority ngayong araw, maganda ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas, para sa inflation rate ng 2025. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bagamat bumilis ang inflation nitong December 2025, mas mababa pa rin ang kabuuang inflation para sa buong taong 2025 kumpara noong nakarang taon. Paliwanag ng PSA. Yung trigger is the increase in the food basket. Yun yung isa. Ito yung mga usual consumption na talagang ginagamit nung month of December as part of the holiday activities. And yun nga, siguro nagkaroon din ng, as I mentioned kanina, nagkaroon din siguro ng tight supply, particularly sa vegetables. Dagdag pa ng PSA, karamihan sa mga lugar na nagsusupply ng gulay ay nasa labas ng NCR, kung saan naapektuhan ng bagyo noong November 2025, lalo na sa Bicol Region at Visayas. Tumaas ng 79% ang sibuyas, 29.4% ang eggplant, 28% ang okra, at 41% ang broad beans. Kasabay ng pagtaas ng ilang food items, binigyang diin ng PSA na malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng bigas para mapigilan ang mas mabilis na pag-akyat ng inflation. Ayon sa PSA, patuloy na negatibo ang inflation ng bigas sa loob ng 2025 na nagresulta sa mas mababang aktwal na presyo kada kilo, lalo na sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Yung price na ng 2025 is very close, almost the same doon sa average price noong 2023. Pinakamataas na inflation rate sa bigas ay noong 2024, kung saan pumalo sa 50 pesos and 40 centavos ang average price ng regular milled rice. At nitong 2025, nasa 42 pesos and 95 centavos ang average nito para sa buong taon, tulad sa mas mababang presyuhan noong 2023 na 42 pesos at 80 centavos. Batay pa sa datos ng PSA, ang headline inflation rate ay umakyat sa 1.8% noong Disyembre 2025, mula 1.5% noong Nobyembre, ngunit mas mababa pa rin kumpara sa 2.9% noong Disyembre 2024. Ang average inflation para sa buong taong 2025 ay naitala sa 1.7%, isa sa pinakamababang antas sa mga nagdaang taon. Pinakamalaking nag-ambag sa inflation ang food and non-alcoholic beverages na may 1.4% inflation rate, partikular ang mga gulay na nagtala ng double-digit na pagtaas ng presyo. Kasunod nito ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Gayon din ang restaurants and accommodation services na parehong nag-ambag sa paggalaw ng inflation nitong Disyembre. Ayon sa PSA, patuloy ring binabantayan ang galaw ng singil sa kuryente na nag-iiba-iba depende sa demand, lagay ng panahon, at galaw ng presyo sa merkado, lalo na ngayong papalapit ang summer months. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.